Kuya Ray, sa matyaga mong pagbasa ng ating mga talata na pag-aaralan ngayon. Tapos na po tayo sa bukong Jeremiah at kung kalooban ng Panginoon, may panibago tayong series, ito. At ito ay sa 1 John o ang unang sulat ni Juan. At pag-pray niyo po ako sa aking preparasyon. Pero sa ngayon, ito pong ating titingnan ngayon, ang binasa sa atin at ito'y pinamagatan kong the world's greatest warfare. Isa sa mga madalas na pangungusap na lumalabas sa bibig ng ating Pangulo, lalo na itong mga nakaraang mga patalumpati niya, ay yung mga salitang ganito: I am not fighting for a crisis, I am fighting for a war. Of course, alam na natin kung ano ang war na kanyang tinutukoy. Ito ay pakikipagyera niya laban sa drugs o sa mga drugs syndicate. At tayo nakasasaksi ngayon kung paano ang digmaang ito ay nangyayari sa ating bansa. And obviously, ang digmaang ito ay not only bloody, but deadly. Pero nais ko sabihin sa inyo, mga kapatid, na mayroong isang digmaan na higit na mahalaga at higit na matindi kaysa sa anumang digmaan na meron tayo ngayon sa mundo. Digmaan man yan sa mga iligal na gawain, digmaan man yan ng bansa sa kapwa-bansa, digmaan man yan sa pagitan ng mga ideolohiya. Higit ang digmaan ito. Ito ay ang espiritual na digmaan. Ito ay espiritual na pakikipaglaban na kung saan ang mga mananampalatayang totoo at ang mga totoong iglesia ng Panginoon ay sangkot dito. Now, nais ko sabihin sa pasimula na marami po ay nagkakamali sa kanilang pag-unawa sa Book of Revelation. May mga tao na tulad ko rin noon, na pag binabasa ko yung Book of Revelation, minsan hindi ko na binabasa dahil medyo nakakatakot. No? Basahin, siguro katulad ngayon, binasa ni Kuya Ray, medyo nakakapangilabot yung mga salitang binabanggit dito. Madalas ay nasa isip ng mga tao, ang aklat ng Revelation ay isang aklat na may kinalaman sa mga bagay na darating sa huling panahon. Totoo mga kapatid, na dito sa aklat ng Revelation, makikita natin ang mga bagay na may kinalaman sa huling panahon. Pero, hindi po ito ang pangunahin o mas nakalalamang na laman ng aklat na ito. Ang katotohanan, ang aklat na ito ay yung pong mismong titulo ay magbibigay ng agad sa atin ng pahiwatig. Salitang revelation. Kapahayagan. Galing sa wikang Griego, apokalipsis. No? Na dapat sana, ang pinakamahusay na translation nito ay unveiling. Unveiling. To unveil means to pull a curtain in order to find what's going on behind the scenes. That's unveiling. Di ba? Binubuksan ng kurtina para malaman mo kung ano ang nangyayari sa likuran ng tilon. Ano ba yung nangyayari sa mundo? Ano ba ang nangyayari sa ating lipunan? Ano ba ang nangyayari sa ating mundong kinagagalawan? Yan ang revelation. Ipinakikita kung ano ang nangyayari. At nais kong sabihin mga kapatid, na ang aklat ng Revelation ay naglalarawan ng pang-araw-araw na digmaan na nangyayari sa mga mananampalataya sa mundong kanyang kinagagalawan mula pa nang si Kristo ay dumating noong una hanggang sa kanyang huling pagbabalik at ang katapusan ng mundo. Yan po ang aklat ng Revelation. Revelation is describing the everyday battle of true Christians in this world since the day of Christ's first coming towards the second coming or the end of the age. So dito sa dalawang kapitulo na binasa sa atin ni Kuya Ray ngayon, particular, ay makikita natin na ang mundong ito actually is a battleground. The place where the titanic struggle between spiritual forces lock in mortal combat. Now, hindi natin siguro mapapansin ito kung tayo titingin sa paligid. Asan ba ang digmaan? Asan ba ang gulo? Asan ba ang mga taong may dalang armas at tagahawak sa isa't isa? Hindi natin nakikita yan. Pero sa espiritual na larangan, mga kapatid, ito pong digmaan ito ay nakikita sa bawat tahanan
ating barangay. Sa bawat lugar na kung saan may mga tao na nakatira at naninirahan, may mga tao na nagtatrabaho, may mga tao na naglalaro, may mga tao na nag-i-interact sa isa't isa. Naroon ang mga digmaang ito. Ang buong mundo ay nahahati sa dalawang kampo. Ang kampo sa pagitan ng mga mananampalataya at tuloy na iglesia nakikipagdigma sa mga kasalanan mo. Hindi ito digmaan sa pagitan ng mga nagsasabing Kristiyano at ng mga anti-Christian religion. Hindi ito pagdigmaan lang sa pagitan ng tinatawag nating secularized world laban sa isang marahas na terorismo na nangyayari sa ating bansa o sa ating mundo. Hindi ito digmaan sa pagitan lamang ng mga bansa na ang demokrasya ang pinaiiral na gobyerno at sa laban sa ideolohiyang komunismo. Ito'y higit pang mas malalim na digmaan. Digmaang espiritual sa pagitan ng mga totoong Kristiyano, totoong mananampalataya, totoong iglesia ng Diyos sa mundong ito, laban sa mga kasalanang mundo. At ito'y nangyayari at tuloy na nangyayari hanggang sa pagdating. At ang mensahe na nais kong dalhin sa inyo ay nasa isang pakanon. In this great and long spiritual conflict worldwide, who is on the Lord's side? Sa isang matagal at nagpapatuloy na digmaang itong espiritual, ang tanong ko, nasaan panig ka? Tatlong bagay po ang gusto kong tingnan natin ngayon sa ating pag-aaral. Una, tingnan natin the two commanders. Pangalawa, the two armies. Pangatlo, the two outcomes. The two commanders. Meron pong dalawang commander na binanggit dito. Ang una ay ang dragon. At ang pangalawa ay ang poder. The dragon versus the lamb. Dito sa Revelations chapter 13, napapansin nyo na ang Revelations 13 is dominated by the appearance of two hideous monsters. May dalawang halimaw na binanggit dito. Ang isa ay halimaw na nanggaling sa lupa o sa dagat, chapter 1, chapter 13 verses 1 to 10. At ang halimaw na nanggaling sa lupa, chapter 13 verses 11 to 18. Ang dalawang halimaw na ito ay kumikilos, hindi independyente. Hindi sila nagtatrabaho batay sa kanilang gusto o sariling pagpapasya. Ang katotohanan, sila yung mga emisaryo ng higit na mas nakatatakot na halimaw. Na kung tawagin sa chapter 13 verse 2 and 4, ang tawag sa kanila ay dragon. Sino itong dragon na ito? Ipinakilala sa atin ni Apostol Juan na ang dragong ito, batay sa chapter 12, verse 9, ay walang iba kundi ang ahas na matanda na tinatawag ding Diablo at Satanas na nanlinlang at nandaya sa buong sanlibutan. Now, very graphic yung pong description dito ng mga halimaw. Sapagkat ang totoo, itong mga halimaw na ito ay mga tao ito. Ito ay mga instrumento ng Diablo na siyang front upang ang kanyang panlilinlang ay mangyari sa marami. Sa ating literal na paningin, hindi nakikita ang mga halimaw na ito. Sapagkat ang totoo, sila'y taong tulad din natin. Sila'y mga tao na pareho natin. Pero ang katotohanan, mga kapatid, sa espiritual na larangan, sila'y mga halimaw na kumakatawan sa layunin ni Satanas sa bawat henerasyon. Ang unang halimaw na binanggit dito, wala tayong panahon para talakayin ang mas detalye ito, ay tinatawag
na halimaw galing sa dagat na mayroong 10 korona at 10 sungay. Sa Lumang Tipan po, ang korona at sungay ay isang pangkaraniwang sagisag ng otoridad o yung tinatawag nating royal power. Pag sinasabing may korona at mayroong sungay, ito po'y tumutukoy sa authorities. Royal power. Ibig sabihin ito ay kumakatawan sa pamahalaan, sa otoridad, sa imperyo, sa mga kaharian, sa mga gobyerno na ang mga gawain ay masama at ang mga layunin ay laban sa pananampalatayang Kristiyano. And right across the world, in every era of history, this beast is a permanent feature of the world's sin. Sa bawat lugar at sa bawat yugto ng kasaysayan, ito pong halimaw na binabanggit dito ay nananatili at nariyan. Sa talatang 3, pansinin natin na itong halimaw na ito nagkaroon ng sugat. Mortal wound, ang sabi. Pero nakarecover kagad siya. Nagkaroon siya ng sugat, namatay, nakarecover ulit. Tulad ng mga napapanood natin, di ba? Ng mga zombies o kung ano mo, mga halimaw na nasugatan, tapos namatay, tapos nabuhay ulit. Ano ibig sabihin? Ito po'y kumakatawan sa mga pamahalaan, mga pamunuan, at sa mga namiminuno sa bansa at mga bansa na maaaring minsay natalo, bumagsak, pero sa ibang pagkakataon at sa ibang panahon muling tumayuli. Ibig sabihin, hindi sila nawawala. Maaaring bumagsak sila sa isang lugar, pero sila'y sumibol sa ibang lugar. Maaaring sila ay nawala sa ibang panahon, ngunit lilipat sila sa ibang pagkakataon. Kung ating mababasa sa banal na kasulatan, ang unang-unang tao na binanggit na nagkaroon ng kapangyarihan sa buong sanlibutan ay si Nimrod. Chapter 10, verse 9. Binanggit na Genesis chapter 10, verse 9 na si Nimrod, ang mighty hunter of the earth. At hindi lang siya mighty hunter, sabi sa chapter 10, verse 9, he was the mighty hunter before the Lord. And actually, the word before the Lord, according to many scholars, is not the right translation. He is the mighty hunter in opposition to the Lord. Si Nimrod! At sinasabi na si Nimrod din ang dahilan kung bakit nagpudyo at namuno ng pagtatayo ng Torre ni Babel. Pag hindi nakalagay sa Biblia, wala ng maraming scholars. Pero, nung mawala si Nimrod, nandiyan ang paraon ng Egypto noong kapanahonan ni Moses. Nawala ang kapangyarihan ng paraon ng Jan si Nebuchadnezzar noong kapanahonan ng pamamayagpag ng Babylonia. Nawala si Nebuchadnezzar at ang kapangyarihan ng mga Babylonians. Nakita natin sa kasaysayan, isa sa matinding taga-usip ng pananampalatayang Kristiyano ay ang mga emperador ng Roma. Hindi lahat ng emperor ng Roma ay mga masasama, pero marami ay masasama, tulad ni Nero. Noong 410 AD, bumagsak ang Roma sa kamay ng mga barbarians. Pero hindi natapos ang mga taong mayroong kapangyarihan at ginagamit ng kapangyarihan laban sa kabutihan, laban sa kapuwiran, at laban sa pananampalatayang Kristiyano. Nandiyan si Napoleon ng France, si Hitler ng Germany, si Stalin ng Russia, si Idi Amin ng Uganda, si Pol Pot ng Cambodia, at marami pang mga hindi na marahil na itala sa kasaysayan. Ang ibig sabihin, sila'y nagmaring nawawala sa ibang panahon, ngunit sila'y sisibol sa ibang pagkakataon. Sapagkat hindi sila mawawala, inihahanda nila ang pagdating ng higit na kasahod na mamiminuno sa buong mundo bago dumating ang aktual na pagdating ni Jesus, na tinatawag sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 2 to 3, the man of lawlessness, the man of sin.
dragon, mga kapatid, ay meron pang isang instrumento. Hindi lang ang tambuhala o halimaw galing sa lupa. Isang halimaw galing sa lupa. Halimaw galing sa dagat, kundi halimaw galing sa lupa. And clearly, itong halimaw na ito ay kumakatawan sa mga relihiyon na nagtuturo ng kamalian. Sila yung instrumento rin ng Diablo. At dinescribe sila sa Revelations chapter 19, verse 20 sa ganito. At nakita ko rin ang halimaw, kasama niya ang mga bulaang propeta na gumagawa ng mga tanda sa harapan ninyo na siyang pinandaya sa mga tumanggap ng tanda ng halimaw. Ibig sabihin, hindi lang gumagamit ang Diablo ng mga political power to accomplish his purpose, kundi ng mga organisadong relihiyon upang linlangin ang marami. Ang problema sa mga grupong ito ay sa kanilang katuruan. Hindi nila itinuturo ang salita ng Diyos lamang. Maaaring tinuturo, ginagamit nila ang Biblia, ngunit hindi ang Biblia lamang. Ginagamit ang Biblia at ang tradisyon. Ginagamit ang Biblia at ang kanilang mga paniniwala na iba at taliwas sa salita ng Diyos. Ang halimaw na ito ayon sa chapter 13, verses 13 to 14, ay hindi lamang nagtuturo ng taliwas sa salita ng Diyos, kundi meron silang mga ginagawang kapamalanhan. They are using supernatural power, such as signs and wonders, to advance their cause. Nakakalungkot nga, mga kapatid, na sa ating panahon ngayon, maraming mga Christian churches na tulad din natin ay nakukumaling sa mga himala, mga miracle crusades. No? Na parang yun na lang ang gusto nila sa Diyos, himala ng himala. No? Yun ang kanilang kinakumalingan. Ito, ang panahon na kinakailangan magkaroon tayo ng discernment. Sapagkat madali nating makita ang isang nagdadamit tupa na lobo kaysa sa lobo mismo. Pero mga kapatid, hindi tapos ang drama ito sapagkat meron pang isang persona sa isang dakilang drama na ipinakilala rito na tumatayo sa bundok ng Sion. Sa chapter 14, verse 1, sabi, siya ang Cordero, the Lamb. Sa chapter 5, verse 6, mababasa natin, sabi roon, pagkatapos ay nakita ko sa gitna ng trono at ng apat na nilalang na buhay at sa gitna ng mga matatanda, ang isang kordero na tulad sa isang pinaslang na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong daigdig. Wala tayong panahon para bigyan ng detalye ang ating pag-aaral dito. Pero pinakikita na itong kordero na ito ang kampiyon ng isang buhay na Diyos. He is the champion of the living God. Siya ang kordero na nagbigay ng kanyang sarili para magsilbing sakripisyo para sa kasalanan ng kanyang mga tao. Ano ang lakas na meron ng kordero na ito laban sa dragon? Ano ba yung sabihin ng kordero? Ang kordero ay isang batang tupa. Ano ang laban ng isang batang tupa sa isang dragon? Ang isang batang tupa, walang laban sa leon, walang laban sa tigre, walang laban sa mga asong tupa. Higit pa sa dragon! Anong lakas? Anong lakas ng mga totoong mananampalataya o Kristiyano na sumusunod kay Kristo? Hindi ba masasabi natin na tayo ang mga minority, na sa mga minorya tayo kumpara sa mga anti-Christian ideology o sa mga organisadong relihiyon na siyang nagpapakalat ng mga bulaang katuruan sa ating mundo? Ang pagsunod nga ba kay Kristo ay nangangahulugan ng pagsama sa mga minorya? O iba yung nangangahulugan na ikaw ay naglalagay na yung sarili sa iyong sariling kamatayan? Is following Christ means losing your life? No, brethren, yes. There are true Christians. And if you want to stand for your faith, there might be a possibility that you will lose your life. But there is more to this Lamb
than we see by our naked eye. Now let us now read Revelation chapter 19, verses 11 to 16. Buksan niyo ang mga Biblia niyo sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 19, talatang 11 hanggang 16. Ito ang ating mababasa. Verse 11, nakita ko, nabuksan sa langit at naroon ang isang kabayong puti at nakasakay doon ang tinatawag na tapat na totoo at sa katuwiran siya'y humahatol at nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay tulad ng mga ningas na apoy at ang kanyang ulo ay maraming diadema. At siya may isang pangalang nakasulat na walang nakakaalam kundi ang kanyang sarili. Siya nakasuot ng damit na inilubog sa dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na may mga nakasakay sa mga kabayong puti at sila may damit na pinunglino at maputing dalisay. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na katalas upang sa pamamagitan nito'y tatagayin niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at pang-aabusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 16, at siya merong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit sa kanyang hita. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Mga kapatid, kilala niyo na kung sino ang tinutukoy dito. Si Satanas ay laging aktibo na gumagamit ng mga instrumentong tao para isulong ang kanyang hangarin sa mundo. Ngunit ang kordero ng Diyos ay nasa kanyang trono. At sa huling araw, ipakikita niya ang kanyang buhay. Pangalawa, the two armies. Now, sino po ito? The unbelieving world, 666, versus the followers of Jesus the Lord, 144,000. Ang dragon ay nakikilala niya ang mga nakasunod niya. Meron silang tanda, at ang sabi rin dito sa chapter 13, verses 16 to 18, sila'y may tanda ng halimaw. Na huwag na natin, wala tayong panahon ngayon para pag-usapan ito. Sinagot ko na yung tanong ng 666 noong meron tayo rito nagtanong patungkol dyan, no, sa ating pong pag-aaral sa 2 Kings. Pero nais ko sabihin, huwag po tayong pauto o maniwala doon sa mga nagsasabi na itong 666 na ito ay mga barcodes o mga silicon chips na inimplant sa mga ulo o kaya naman dito sa palad ng mga tao, no? Sa pamamagitan ng Antikristo sa lugar. Maraming mga tao ganyan iniisip. Alam niyo po, ang tanda ng halimaw ay higit na matanda kaysa sa bansang Egypto. Sinasabi ng bansang Egypto, isa sa pinakamatandang bansa sa buong mundo ngayon. Higit na mas matanda pa kaysa sa Israel. No? Pero mas matanda pa itong tanda na ito kaysa sa bansang Egypto. Ito ay laging naririto. Ang tandang ito ay may kinalaman sa tinatawag natin unregenerate society. Maraming mga mananampalataya iniisip na ang 666 ay isang puzzle na dapat nilang bigyan ng solusyon. No? Sa pamamagitan ng pag-identify sa mga tao, sa mga personalidad na maging nakilala sa buong mundo. Ang unang pinaratangan niya noong panahon ng pamamayagpag ng Roman Empire ay si Nero. At marami ng mga tao ang pinagbintangan. Sa kasalukuyan, ang pinagbibintangan ay si Barack Hussein Obama. Bakit? Sapagkat yung pangalan ni Barack, 6 yun eh. No? Tapos yung Obama, 5. Pero yung Hussein, yung kanyang middle name, 7. Kaya tinanggal yung sa middle name, pinalagay ko sa kabila, 666 na. Brethren, it is not actually a question, but it is an answer. Sino man siya? Hindi natin alam. Pero ang totoo, nandiyan siya. Nandiyan siya sa paligid. Mahalin sa'yo katabi mo siya, kung kay mananampalataya. Sapagkat siya ay kumakatawan, ang 666 ay tumutukoy sa mundo ng hindi nananampalataya kay Jesus. Bakit 666? Sapagkat ang 7 is a perfect number. 6 is almost perfect.
Ang ibig sabihin, may mga tao na nagtatry na maging perfect, but they can never reach that perfection unless they believe in the perfect Savior, Jesus Christ. It represents the fall short of the glorious reality. It is more helpful to understand that the mark, brethren, saan nakalagay? Sa kamay at sa ulo. Very symbolic yan. Ang ulo ay kumakatawan sa mga nangyayari sa ating isipan. Ang kamay ay kumakatawan sa pamumuhay yung ginagawa mo sa araw-araw. Ang mga nasa dyablo, hindi nila lubusang maitatago ang totoo nilang pagkatao at ang totoong kalagayan ng kanilang puso sapagkat ito'y nasusuri sa paraan ng kanilang pag-iisip, ano yung madalas na iniisip, pinapangarap, hinahangad, at sa kanilang pamumuhay ay nagsasalita ng higit na malakas sa tunay na kalalagayan niya sa harapan ng Diyos. Sino ang Panginoon ng iyong pangarap? Sino ang Panginoon ng iyong mga plano? Sino ang Panginoon ng iyong mga tinatangkilik? Sino ang Panginoon ng mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa iyo? Sino ang Panginoon ng iyong relasyon, ng iyong pamilya? Magsasalita ng malakas yan kung ikaw ba'y may tanda sa iyong ulo o sa iyong kamay ng 666 o wala. Hindi mo kinakalanan natin yung mga yan. Yan ay nakikita sa paraan ng iyong pag-iisip. Yan ay nakikita sa iyong pamumuhay sa araw-araw. On the other hand, the lamb's people, ang mga tao ng kordero, ay nakikita rin sa pamamagitan ng kanilang tanda. Sa chapter 14, verse 1, sinasabi, meron din silang tanda sa kanilang mga noo. At ang pangalan na nandun sa kanilang noo ay ang kordero ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, at ang pangalan ng Ama na nagsugod sa Kanya. At sabi, ang bilang nila ay 144,000. Again, let me bluntly say, na ito po 144,000 na ito ay hindi tumutukoy sa sinasabi at kiniklaim ng Jehovah's Witness na ito ay mga elitistang mga tao galing sa kanilang hanay na ngayon ay magmamana ng langit. Sapagkat hindi magmamana ng langit, magmamana ng lupa. 144,000 daw magmamana ng langit. And also, sa paniniwala ng mga kapatiran nating Kristiyano sa kampo ng mga dispensationalists na sinasabi ito daw ay mga Israelita na magngangaral sa panahon ng tribulation. Brethren, ito pong numerong ito ay tumutukoy at kumakatawan sa mga tao ng Diyos sa lumang tipan at sa bagong tipan. Tandaan natin, sa lumang tipan, ang mga tao ng Diyos ay kinakatawan ng 12 tribo. Sa bagong tipan, ang mga tao ng Diyos ay kinakatawan ng 12 apostol. 12 times 12, 144. Moreover, brethren, kung pag-aaralan natin maigi, nung sinukat ang bagong Jerusalem, ang bagong langit at ang bagong lupa, ang kanyang sukat, sabi sa chapter 21, verse 17 ng Book of Revelation, ang sukat niya ay 144 cubits. Ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa eksaktong numero, eksaktong bilang ng mga totoong mananampalataya ni Kristo mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na magsasama-sama sa bagong langit at bagong lupa upang makasama ang Diyos magpakailan. Kailan pa na. Ang isa pa sa pinaka-obvious na palatandaan ng mga tao ng Diyos na ito na kung tawagin ay 144,000, kung paano ang mga unbelieving world makikita sa kanilang pag-iisip at sa kanilang damdamin at sa kanilang pamumuhay kung anong tatak meron sila. Ang mga taong ito ay meron ng pakahalagang tanda na makikita. Chapter 14, verse 4b. Ang sabi, they follow the Lamb wherever He goes. They follow the Lamb wherever He goes. Sila ay sumusunod sa kordero saan man siya pumunta. Palagay ko wala nang higit na mas kumpletong paglalarawan ng mga totoong Kristiyano kaysa dyan. Ang tanong sa bawat isa ngayong umaga, ikaw ba ay totoong tagasunod ni Kristo? Siya ba ang Panginoon ng buhay? Siya ba ang Panginoon ng pangarap mo? Siya ba ang Panginoon ng mga plano mo? Panginoon ng pamilya mo? Consistent ba ang lahat ng mga plano mo at mga ginagawa mo sa prinsipyo at interest ni Kristo? Sino ang priority
144,000 na binanggit na ito. Suriin mo ang sarili. The two outcomes. The outcomes of this world's greatest warfare is this: the fall of the sinful world, the great Babylon, and the triumph of the Lord's church, the virgins. Anumang kampo kakasama, you have to expect the wrath of the opposing commander. Ang mga totoong tagasunod ng kordero ay dapat umasa na mayroong puot na hinaharap siya sa dragon dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Yan ang dahilan kung maraming mga mananampalataya ay inusig at pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Sa chapter 13 verse 7 sinabi doon, ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma. Tumutukoy ito doon sa halimaw na galing sa dagat. Ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa lahat ng mga banal at sila'y lumigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. At ang paglaban na ito, ang opposition na ito ay maaaring nakikita sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang uri, at sa iba't ibang tindi. Alam niyo, nung bago bumagsak ang communist government sa tinatawag nating Soviet bloc o yung Union Soviet Socialist Republic, maraming mga ebanghelikong Kristiyano noon, nung panahon bago sila bumagsak bago nawala ang komunismo, maraming mga Christians na hindi nakapag-aral. Hindi sila binigyan ng access to education. Maraming mga totoong Christians na nagmamahal sa salita ng Diyos, they were denied sa access to jobs and many things. Sa mga bansa na dominado ng mga Muslim, ang mga Kristiyano ay inuusig, ipinapukulong, binamaltrato, pinakatay. Milyon-milyon ng mga Kristiyano sa China ay sumasamba pa rin patago. Ang puot ng dragon ay dumarating sa iba't ibang forma. Hindi lang sa matinding pag-uusig, hindi lang sa matinding pagpatay. Pwede rin itong dumating sa form of pressure to compromise something. Maaaring ito'y pressure para i-kompromiso mo ang iyong sarili na ma-involve ka sa mga iligal na trabaho at iligal na negosyo, alang-alang sa kita. Maaaring ito ay isang pressure sa iyo para ikaw ay pumasok sa isang maling relasyon dahil sa takot mo na maging isa at malungkot ang buhay. Maaaring ito ay pressure ng entertainment. Maaaring ito ay pressure ng workload. Ang dami mong trabaho. Sa dami ng trabaho, wala ka ng panahong manalangin. Wala ka ng panahong magbasa ng Biblia. Wala ka ng panahong makipag-fellowship sa mga kapatiran. Wala ka ng panahong sumamba. Personal sa Diyos, private sa Diyos, at pampubliko. Wala ka ng panahong ipangaral ang Ebanghelyo sa iba. Pwedeng yan ang galit ng dragon na pinadarating sa iyo para matukso ka at mapapagsak ka. Di ba sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinusugo kayo tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong lobo. Ngunit ang mga totoong Kristiyano na ang description sa chapter 14 verse 4 ay mga virgins. Ibig sabihin niya na yung mga walang kaugnayang pisikal na mga babae sa lalaki. Ang virgins, ibig sabihin mga taong dinalisay ni Jesus sa pamamagitan ng katuwiran niya. Sila'y magtatagumpay. Sila'y magpapatuloy hanggang katapusan at tiyak na tatanggap ng tagumpay. Ano bang sitwasyon na meron tayo ngayon, mga kapatid, hindi ito habang o hindi ito magpakailan. Ayon sa chapter 14 verse 8, at isa pang anghel, ang pangalawa, ang sumunod na nagsabi, bumagsak ang dakilang Babylonia
na siya nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak, ng puot, ng pakikiapi. Chapter 14, verse 10. Sila iinom din naman ng alak, ng puot, ng Diyos na inihanda walang halo sa kopa ng kanyang puot at asupre sa harapan ng mga banal na anghel sa harapan ng Kordero. Ibig sabihin, mga kapatid, kung sino ka man nakabilang sa mga taong ang interes ng dragon ang siyang isinusulong, kaharapin mo ang isang pinakamatinding galit. Ang galit ng Diyos. Ang galit ng Kordero ng Diyos. Kung patuloy na nagmamahal sa mga bagay ng mundo at walang pagpapahalaga sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Galit ng Diyos. Remember, Matthew 10:28, sabi doon, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan lamang. Ngunit hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Matakot kayo sa Kanya na may kakayanang pumatay. Hindi lang ng katawan, kundi ng kaluluwa sa iyo. Nais kong sabihin, mga kapatid, ito pong conflict na ito ay matagal. This great conflict and long spiritual warfare will continue until the day of Christ's appearance. Hanggang hindi dumarating si Kristo, this conflict will happen maybe in your own family, maybe in your workplace, maybe in your streets, in your barangay, wherever you are. Pero darating ang araw, babagsak ang dakilang Babilonia na kumakatawan sa makasalanang mundo. Ang totoong dapat nating pahalagahan ngayon ay hindi itong conflict lang na ito kung hanggang kailan tatagal ito. Kapag wala tayong dito. Ang dapat nating pahalagahan ngayon ay ito. Nasa panig ka sa conflict. Sino ang nasa panig ng Kordero? Kung hindi ka pa Kristiyano ngayon, nakatitiyak ako na ikaw ay wala sa panig ng Panginoon. Ikaw ay nasa ilalim ng kanyang puot. Kaya kung hindi ka pa mananampalataya, bakit hindi ka magbago ng iyong loyalty? Bakit hindi ka mag-shift ng iyong party? Bakit hindi ka lumipat sa Kordero ng Diyos? Bakit hindi ka lumapit kay Jesus? Bakit hindi siya gawin ng Panginoon ang buhay mo? Isuko mo ang sarili mo sa Kanya. Pagtiwalaan mo na siya lang ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa ngayon. Sapagat ang puot ay darating sa iyo. Kung kailan ang Diyos dumating at kung kailan hindi. At sa mga kapwa ko Kristiyano, kung ikaw ay nasa panig na ng Panginoon at ang Kordero ng Diyos, ito gusto ko sabihin at ipaalala ko kayo sa aking sarili. Huwag tayong malupaypay. Huwag nating isuko ang ating sarili sa makasalanang pamumuhay na ginagawa ng marami sa ating panahon. Huwag tayong tumigil sa pagsunod sa Kanya. Remember this, brethren. The best is yet to come. The best is yet to come. Ang pinaka-paborito kong talata sa aklat ng Salmo ay ito, Psalms chapter 30, verse 5. Pag-iyak ay tumatagal ng magdamag, ngunit galak ay dumarating sa agad. Tandaan yan. Ang pag-iyak ay tumatagal ng magdamag, ngunit ang galak ay dumarating. Salamat sa iyo, Panginoon.